explore o bigyan ng liwanag o ihatid ang salita ng Diyos ng tuloy-tuloy sa bawat tahanan ng bawat isa. Kaya po ako muli ay lumalapit sa inyong mga pinto o kaya naman hindi na, nakapasok na ako sa inyong mga bahay o kung nasan man kayo, kasama ang Holy Spirit upang atin po muling bigyan ng biyaya ang atin naman Panginoon. Dahil sa patuloy na buong linggo, simula nung linggo hanggang Tuesday, nagbibigay siya sa atin ng biyaya. Tayo naman ang mag-bless sa Kanya sa pamamagitan ng ating mga presence sa pag-aaral ng Kanyang salita. Ako nung isang araw, may kikwento lang po ako bago ako magsimula. Pero promise po, pupunta tayo sa Biblia. Nanonood ho kami ng cable. Inayos po namin yung cable dito sa bahay dahil kami nagbayad ng internet, may kasamang cable na. So sabi ko, bakit hindi natin gamitin yung cable? Sayang naman. So ang ginawa po namin, nanood kami ng cable, nakapanood ako ng mga old historical boxing ni Muhammad Ali. Alam ko po marami sa atin ng mga sports fans at kilala natin si the greatest of all time, ang tawag niya sa kanyang sarili, si Muhammad Ali. At siya ay napakahusay na boksingero. At nung time na nanonood ako, nakita ko yung Thrilla in Manila. Ang pinakagusto kong laban na napanood ko sa kanya dahil si Papa, nung bata ako, sabi niya, anak, panoorin mo tong Thrilla in Manila. Kalaban niya si Joe Frazier. Si Joe Frazier ho ay kilala bilang isang napakalakas na kalaban. Napakalakas sumuntok, very powerful siya. Ang power niya sa boxing o ang kanyang leverage is his strength. Talagang explosive strength. Si Muhammad Ali naman, ang kanyang footwork, yung tulin niyang gumalaw, tulin niyang umiwas, at yung bilis ng kanyang jab, yung reach niya, yung haba ng kanyang reach. So yun ang mga points na dinidiscuss ng mga commentator kung paano sila mananalo. Yun ang mga kailangan nilang gamitin. Habang nanonood ako, sabi ko naman, ganito pa talaga siya kagaling? Parang hindi naman kasi nabubugbog siya ni Joe Frazier, mga first and second round, parang wala na siyang magawa. Nandun lang siya sa gilid ng ring, nakasaradong ganyan yung gloves niya, tapos sinusuntok siya ng sinusuntok ni Joe Frazier, tinatanggap niya yung mga suntok. Sabi ng isang commentator, he's stuck on the ropes. Then, eventually, pagdating ng mga third round, fourth round, pagod na si Joe Frazier, kakabigay ng malalakas na suntok. And he was never stuck. He was in strategy. Strategy na pagpagod na si Joe Frazier, tsaka siya susugod ng jab, straight. Hanggang sa napagod si Joe Frazier, hindi na niya maigalaw ang kanyang head movement, hindi na niya maiwasan yung suntok ni Muhammad Ali, at napabagsak siya ni Muhammad Ali. And it's such a great fight. Bakit ko ito kinento sa inyo? Ako rin po ay nagbabasa ng comments habang ginagawa ko tong live na sermon. At Tita Gloria, salamat po, and I'm glad to have you all again din po ngayong gabi. Lahat po ng nanonood at lahat ng kasama-sama nating sumasamba sa Panginoon. Because if there is 2 or 3 gathered in the Lord, in between, nandun ang Panginoon. And I would talk about Jesus and Paul. At ito ang aking verse po na pagbabatayan sa ating Biblia. Hayaan niyo po na basahin ko ito sa Book of Acts. Sa English version po. Acts 27, verse 18. We took such a violent battering from the storm that the next day they began to throw cargo overboard. On the third day, we threw the ship's tackle overboard with our own hands. When neither sun nor stars appeared for many days, and storm continued raging, we finally gave up all hope of being saved. 18 po ito hanggang 20, tinuloy ko na. Hindi ho ba nandito rin tayo sa stage na to? Na para tayong binabagyo, in which literally kanina ho ang lakas ng ulan. Kaya ho kanina habang malakas yung ulan, naalala ko yung kanta ng bata ko yung, He's got the whole world in His hands, He's got the whole world in His hands, He's got the wind and the rain in His hands. So alam niyo na yung susunod doon. He's got the whole world in His hands. Because whatever's going on sa mundo natin, He's got the whole world in His hands. But